Pahirapan na naman ang pagbiyahe ng ilang commuter sa Quezon City dahil sa pag-ulan. May unang balita live. James Agustin. James. Igang, good morning. Pananganak ang pag-ulan yung naranasan dito sa Quezon City. Simula pa kanina madaling araw kaya naging pahirapan yung pagsakay ng mga pasahero. Pasado alas 3:30 na madaling araw kanina nang maranasan ang panakanak ang pag-ulan sa bahagi ng EDSA North Avenue. Ganyan din ang sitwasyon sa EDSA Muñoz hanggang makarating sa EDSA Balintawak. Bandang alas 4:20 naman nang bumuhos ang malakas ng ulan sa EDSA Kamuni. Ang ilang motorcycle riders sumilong sa ilalim ng MRT station para magsuot ng kanilang mga kapote. Sa Commonwealth Avenue area ng Philcoa, maaga pa lang may mga pasero na naghihintay ng masasakyan. Ang ilan may baon na payong dahil sa masamang panahon. Alas 5 ng umaga nang bumuhos ang ulan, kaya pahirapan ng pagsakay ng mga pasahero na papasok sa kanilang mga trabaho. Mahirap. Kasi mag-aantay ka pa dito ng sasakyan. Kaya pag umulan, basa ka din. Talagang medyo mahirap-hirap naman pero nakakasakay naman agad. Nagbabaon na rin ako ng mga pagbabasa, may pagdating doon, magpapalit ng ito yung damit. Mahirap yung biyahe. Lalo na pag walang payong, makaulan po. Samantala, Igan, ito po yung sitwasyon ngayong umaga dito sa area ng Philcoa sa Commonwealth Avenue. Marami-rami yung mga pasahero na naghihintay na masasakyan. Kanina tumila na yung pag-ulan na naranasan dito pero ngayon ay umaambon na naman at napakulimlim nung kalangitan. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito nakikita ng mga kapuso natin, westbound lane po ito. Mga sasakyan na patungo sa Elliptical Road. Unti-unti na pong dumarami yung mga sasakyan. Maluwag naman po yung sitwasyon ng traffic doon sa eastbound lane itong Commonwealth Avenue na patungo sa area ng Fairview. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ika-6 na araw na po ngayon ay sinasagawang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake Central Fish Port dito sa Laurel, Batangas para nga sa paghahanap ng mga nawawalang mga sabungero. No? Mamayang alas 8 po ng umaga ay magre-resume itong kanilang operasyon at kabilang sa mga gagamitin ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang remotely operated vehicle o ROV na dumating na nga po kahapon. Kaya po nitong umabot hanggang 1,000 feet at kumuha ng mga bagay na may bigat ng hanggang 10 kilo. Kayo rin itong mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Ito raw ang gagamitin nila sa mga identified location base sa intelligence information na natanggap ng kanilang ahensya. Kahapon, wala po ulit na iangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng PCG at naglagay ng boya bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid. Iginiit din ng PCG na maingat sila kapag nakakakita ng mga kahina-hinalang mga bagay sa Taal Lake para mapangalagaan ang mga makikitang ebidensya. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na may kahalong mga buto ng tao yung 5 sako na nakuha mula sa Taal Lake ng mga technical divers sa paligid nga ng lawa. At nagsasagawa na raw sila ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng mga missing sabongeros na nasecure nila ito mula sa DNA samples ng 12 mga kaanak ng nawawalang sabongero nga. No? At kung tutugma ang mga sample na ito sa kanilang findings, dito mapapatunayan ang mga nawawalang sabongero nga ay itong tinutukoy ni Don Patidongan nung napinatay daw noong 2021. Sa kasalukuyan ay hinihintay na lamang ng PNP ang opisyal na resulta ng forensic group sa isinagawang forensic exam sa mga human remains na nakuha mula sa ilang araw na retrieval operations. Sa kaya naman na mga na-recover nilang 5 sako na, no, na ipinadala nila agad sa PNP Forensic Crime Laboratory sa Camp Crame para sa gagawin nga o sinasagawa na pong forensic exam sa mga natagpuang buto. Ayon sa PNP, nakasecure na raw sila nga ng DNA samples at hinihintay na lamang itong resulta ng forensic exam. At mga kapuso, kaugnay pa rin po sa mga dati at kasalukuyang pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga missing sabongero, makakapanayan po natin sa punto pong ito ang Vice Chairperson at Executive Officer ng NAPOLCOM na si Attorney Rafael Calinisan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Calinisan. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning, Maris, at good morning sa inyong lahat dyan. Una sa lahat, Attorney,
Batay po dun sa mga record na nakuha nyo na, no, na maaari nyo maisiwalat sa amin, ano po ba yung impormasyon na nakuha nyo tungkol dito sa 14 na pulis na isinasangkot nga dun sa pagkawala ng mga sabongero mula kay Dondon Patidongan? Gaano kalalim yung kanilang pagkakasangkot dito sa kasong ito? Siguro magsimula muna tayo dun sa pinaka-basic. It appears dun sa pinasa na complaint affidavit ni alias Totoy, parang di naman 14, parang 18 yung pangalan na nandito sa aking mesa. So halo-halo yun. It Alright. appears that there are 18 names, some of which are in the active service, some of which are dismissed. So ngayon, talagang hinihimay natin. Pero it appears parang 13 yung active. Parang 5 yung dismissed doon sa listahan na ibinigay ni alias Totoy. So we can start from there. Doon sa tanong mo na ano yung lalim ng ebidensyang nandito, patawad Maris kasi bukod doon sa tayo investigador, mula nung nag-file ngayon si alias Totoy, tayo na rin ay huwes. So we are wearing 2 different hats here at the National Police Commission. One as an investigator, and second, yung pong isa sa mga magdi-decide nitong kasong ito. Alright, we understand. Pero attorney, dun sa sinasabi po ninyo na 13 mga pulis at mukhang 5, no, yung wala na sa aktibong serbisyo. Ano po yung nakita ninyong record nila? Meron na po ba silang mga masamang record or mga kinasangkutang kaso in the past? Ayun nga, as far as the 5 others, they were previously dismissed. Yon, that I can say. Doon sa 13, ngayon ay aming sinusuri ito. Patawad, I could not give you more details on that. Meron na bang lumapit sa inyo para magpaliwanag? Inaantay ko nga eh. Sabi ni Totoy kahapon, very very clearly, sabi niya, inaasahan din niya na yung ibang mga pulis doon na nasampahan dahil sama-sama na daw sila, maaari daw silang sumuporta sa kanyang mga nilahad. So kung ganun nga ang mangyayari, very thankful ang National Police Commission dahil sila ay magiging susi sa investigasyon na nangyayari at sa kasong kasalukuyang nakafile ngayon sa NAPOLCOM. So lahat ng tao na may impormasyon, welcome po na magpasa, including those na napapasama ngayon sa kaso. Sa puntong ito, masasabi po ba natin na credible witness talaga itong si Julie Dondon Patidongan alias Totoy? Yun din ang isa pang mga katanungan na napakahirap sagutin, Maris. Kasi part yon ng aming evaluation. Yung kanyang testimonya, yung kanyang pagkatao, yung bigat ng kanyang sinasaad, yun ay kasama sa tinitimbang ng NAPOLCOM. So kung kasagutin ko ng diretsahang sagot yan, baka lumabas kung ano ang aking nasa isip at I don't want to prejudge the case. Kailangan natin munang silipin yung munang sagot ng mga respondent. So we are sending orders slash summons to all of these respondents na sana sagutin nila yung kasong ipinail ni alias Totoy dito sa NAPOLCOM. Bukod po kay Patidongan, meron pang nagpapahayag o nagbibigay ng mga feelers na isang potensyal na witness. Ito po ba ay magtutuloy sa pagbibigay ng testimonya? At bukod po doon, yung tungkol doon sa mga iba pang mga pulis na sinasabi ni Patidongan na marami pa raw ibang pulis bukod doon sa 18 na sinasabi ninyo, paano nyo matutukoy kung sino-sino ang mga ito? Una, gaya na sinabi ko kanina, aside from the case which is already filed here, tuloy-tuloy pa rin naman ang investigasyon natin. So, kung sabi ko nga, kung meron pang ibang pulis na gustong lumapit dito, edi so be it, di ba? Kung yung nagpaparamdam sa atin dati, gusto pa rin niyang ituloy, sana wag na yung kwentong barbero, papilan niya para black and white tayong nag-uusap. Kasi we're talking about lives of many people here. Allegedly, 100 yung namatay. We're talking about the careers of policemen here. This is no small thing. So kailangan talaga malupit yung ebidensya, kailangan nakapapel at kailangan balansyado nating sisilipin ito. Sa takbo ng investigasyon ninyo, kaya nyo yung sinasabi nyong target na 2 buwan matatapos nyo ito? Let's put it this way, Maris. Nung sumampa tayo dito, medyo may kabagalan ang mga kaso dito sa National Police Commission. Dati.
nung pagsampa natin 2 months ago bilang hepe ng NAPOLCOM, dalawa yung order natin. Yung una, zero backlog by December 2025. Yung libo-libong kaso dito, i-zero natin by December. Yung pangalawa, for new cases, dapat matapos siya Alright. in 60 days. So ngayon, tataon, napakaswerte naman namin. Ang unang-unang kasong masasample ng 60 days namin itong kaso ng mga sabongero. So di namin naatrasan ito. Mahirap man yung kasong ito, delikado man yung kasong ito. We will observe due process pero papaspasan natin ng hustisya. Masyado nang matagal yung 4 na taon na nag-aantay yung taong bayan dito. And on trial din ang institutions, particular ang National Police Commission. So we will make good on that promise. Susubukan ho namin talaga sa ubos na aming makakaya ang 60 days na pinangako namin. Good luck and all the best, Attorney Rafael Calinisan, ang Vice Chairperson po at Executive Officer ng NAPOLCOM. Takaw disgrasya, lalo kapag tag-ulan ang pangunahing kalsada sa barangay Canitoan, Cagayan de Oro City. Naipon kasi ang tubig sa kalsada dahil sa malalalim na butas. May unang balita live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Susan, maliban nga sa peligrosong kalsada ay buhol-buhol na traffic din daw ang nararanasan ng mga residente sa lugar, lalo na pag rush hour. Kaya't hiling nila na sana ay malagyan ito ng mga tauhan na magmamando sa takbo ng traffic dito sa lugar. Maputik at malalim na butas sa kalsada. Ganito ang sitwasyon sa main road ng Barangay Canituan sa Cagayan de Oro City. Ito ay epekto sa isinasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH First Engineering District na road reblocking project sa lugar. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan, lalo na at one-way lane lang. Lalong nagpahirap sa mga motorista ang tubig dala ng halos walang tigil na pag-ulan. Maraming aksidente na raw ang nangyayari sa lugar. Delikado kay kuan ng mga single, labi na sa mga single murag ba tumba. Agay atong kuan ka balasan. Di mabantayan ang lubak? Oh, di mabantayan ang lubak kay puro sa tubig. Unta mahuman na niyang dalan diri sa Canituan, unta makadungog ang kuan diri kinsay na kuan diri sa Canituan, mahuman na ni ang dalan kay para pod makaagi og tarong mga tao. Ayon sa Barangay Council ng Barangay Canituan, noong September pa sa nakaraang taon, sinimulan ang proyekto sa kanilang barangay. Aminado din ito na ilang buwan nang na-delay ang nasabing proyekto. Mga rason nga ilang ginapaabot sa amo nga dili gud ma-continuous ang pagbuho sa pagtrabaho kay tungod pod aning daot gyud na at panahon. Pero ang labi gyud ani nga gikinahanglan gyud nga matagaan gyud nato og tubag kani gyud ang apektahan gyud tanan natong mga residente. Nakatakdang ipatawag ng paopisyal ng barangay ang 3 mga kontraktor ng proyekto para mabigyan ng solusyon ang problema. Sa ngayon, humihingi ng pag-unawa ang barangay sa mga residente sa aberya. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang DPWH-10, ngunit hindi pa sila tumuton sa aming mga tawag. Susan, paglilinaw ng barangay na hindi sa kanila nanggaling ang proyektong ito at nakatakda na rin daw na ipatawag nila ang 3 mga kontraktor bukas araw ng Miyerkules upang mapag-usapan na ang posibleng solusyon sa mga reklamo ng mga residente dito sa lugar. Sisikapin din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang 3 kontraktor ng mga proyektong ito. Susan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Binigyan din ng France na buo ang suporta nila sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng France kasabay ng paglulunsad ng programang Blue Nations Initiative. May unang balita si JP Soriano. Sa paggunita ng French National Day, kasabay ng pagdiriwang ng Year of the Ocean 2025, binigyang diin ng France na nananatiling buo ang kanilang suporta sa Pilipinas para sa pagpupursige nitong protektahan ang karapatan sa karagatan pati na sa kalikasan. Ayon sa Ambassador ng France sa Pilipinas na si Marie Fontanelle,
malaking bagay ang pagiging mga miyembro ng Blue Nations Initiative na inilunsad ng France at Pilipinas. Ang Blue Nations Initiative ay isang programa na layuning palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa para sa environmental protection, climate action, blue economy, and maritime security. Allow me to reiterate France's deep commitment to the Philippines. Our countries are like two blue sisters nations, and long live our friendship and our cooperation. Ang pahayag ng suporta ng France sa pagprotekta ng yamang dagat at kalikasan ng Pilipinas nataon sa pahayag na inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea na nasira raw ng isang Chinese militia ship ang coral reefs sa Pag-asa Reef 1 at nagdulot ng environmental damage sa lugar. Bagaman walang tinukoy na bansa ang France, ayon kay Ambassador Fontanelle, ang pagunita nila ng Bastille Day o National Day ay ang pagkilala rin sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pagrespeto sa international law. We are resolutely committed to multilateralism, respect for international law, particularly the UN Charter, and the defense of the rule of law, everywhere without double standards. Isa ang France sa napakaraming bansa sa buong mundo na ilang beses nang inihayag na dapat kilalanin ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa pangaangkin ng China sa West Philippine Sea. We appreciate France's consistent support for the 2016 arbitral award on the South China Sea, which forms an important pillar of the rules-based international order that governs the peace, nations not just on land, but also at sea. Binubuo na rin ng France at Pilipinas ang isang Visiting Forces Agreement o VFA na magbibigay daan sa dalawang bansa para makapagsagawa ng joint military exercises. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Inihanda na ng Kamara ang kanilang sagot sa mga tanong ng Korte Suprema tungkol sa timeline ng tatlong naunang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa petisyon ng bise na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint dahil dumabag-a niya ito sa one-year bar rule. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pinabalangkas na ng Kamara ang sagot nito sa mga katanungan ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na humaharang sa impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa tanong ng Korte Suprema kung ano ang nangyari sa unang tatlong impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Matatanda ang magkakasunod na inihain ng tatlong impeachment complaint na hindi na gumalaw hanggang sa umarangkadang ika-4 na impeachment complaint noong February 2025. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, isa sa House Impeachment Prosecutors, sinunod daw ng Kamara ang konstitusyon, ang rules on impeachment at mga dating desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa one-year bar rule na nagbabawal sa mahigit isang initiated impeachment complaint sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang tinutukoy na jurisprudence ni Chua ay ang desisyon ng Korte Suprema sa 2 kasong kumwestiyon sa impeachment complaint laban kina Chief Justice Hilario Davide at Ombudsman Merceditas Gutierrez. Dito inilatag ng Korte Suprema kung ano ang ibig sabihin ng pag-initiate ng isang impeachment complaint na siyang basehan ng one-year bar rule. Una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na mga impeachment complaints. Pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa 4th impeachment complaint. Umaasa si Impeachment Prosecutor Joel Chua na mapagdedesisyonan nito ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon para hindi na rin anya ito magamit para lalo pang patagalin ang impeachment proceedings. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas.
So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa 1-year bar rule. Pero paano kung pumanig ang Korte Suprema sa bise? Well, of course, Committee Aro, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Ang articles of impeachment, pwede naman daw ihain ulit matapos ang 1-year bar. Wala namang violation eh. Ang pinagbabawal lamang is yung period. So pwede, as is. Yes. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nagpabonggahan ang bawat bayan sa South Cotabato ng mga higanteng bahay kubo entry nila para sa Tinalak Festival. Ang mga kubo ay gawa sa iba't ibang native material gaya ng abaka, nipa at kawayan. Kasama pa ang mga pangunahing produkto ng mga bayan tulad ng palay, mais, pinya at tilapia. Dagsa ang mga bisita para masilayan ang ganda ng mga kubo. Pwede rin silang mamili roon dahil for sale ang mga nakadisplay na produkto. Patunay raw ang kapistahan ng pagiging creative at resourceful ng mga taga South Cotabato. Avisala! May pagyanig sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre. Patingin! Sana maging superhero na lang ako. Superhero na may kapangyarihan na tumulong. And cut! Yan, numindol sa mismong birthday ni Tera Bianca Umaling. Tila senyales yan ng unti-unting pagkising ng kanyang powers bilang isang sangre at nakatakdang tagapagligtas ng Encantadia. Bagay na ikinatakot at pinaghahandaan ni Kera Mitena Vian Ramos. Spotted din sa episode kagabi si PBB Celebrity Collab Edition Kapuso Big Winner Mika Salamanca bilang si Anaka. Pati na rin si ex-PBB housemate Vince Maristela at Kapuso 4th Big Placer AZ Martinez. Finally, nagising na rin si Pirena Liza De Castro mula sa kanyang Sleeping Beauty na pagtulog sa mundo ng mga tao. Malapit na ba sila magkita ng kanyang hadiah na si Tera? Abangan mamaya sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Daming ganap sa Encantadia Chronicles Sangre. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.